Lods, ang ating video na makikita ngayon ay ang ating lulutuin na chicken adobo. Pero hindi lang siya basta chicken adobo. Dito ako ngayon sa aking dirty kitchen. Ayan. Alam nyo ba na ang aking dirty kitchen ay makalat? Anyway, eto, naghanda na po ako ng bawang or garlic. Tapos yung kaunting luya lang kasi ayaw ng anak ko na madaming luya. Nagrereklamo siya. Tapos yung sibuyas I mean. Tapos ito yung manok. Ayan. So, ang gagawin ko sa kanya, igigisa ko siya dyan sa olive oil. Tapos ito yung paminta. Tapos ito yung aking toyo na konti na lang. Ayan. So, sila yung magsasama-sama sa ating iluluto na adobong manok. Pero sabi ko, hindi lang basta adobo dahil lalagyan natin siya ng kaunting twist. Ayan. Para mayroong gulay. Ilalagay natin ang ating frozen broccoli na nabili ko sa Landers. Ayan. This is the broccoli. Lalagyan natin siya. Tapos, this is the cauliflower. Frozen sila parehas. Ito, mga binawasan ko na to dun sa una kong luto. Ayan. Pero alam nyo, mga lods, huwag kayo bibili pala ng frozen, ha? Hindi na siya, exciting kainin. Kasi nga, na siya. Kumbaga, nilanta na ng freezer. Mas masarap talaga yung, yung fresh na broccoli at yung fresh na cauliflower. Pag ginagat mo sila, malutong pa. Ito parang masasabi mo na talagang gulay na sila. Ayan. So, yan yung aking ihahalo sa aking lulutuin na chicken ngayon para meron ng gulay. Kumbaga, 2-in-1 na. May karne na at meron ka pang gulay. Okay? So, i-prepare ko lang kasi madami naman yan. Hindi namin yan mauubos. Kukuha lang ako ng kaunting broccoli galing din sa frozen broccoli na yan at kaunting little amount din po netong ating frozen cauliflower. Pero ang gagawin ko sa kanila bago ko siya ilalagay doon sa chicken, luto na yung chicken bago ko sila ilalagay itong dalawa na to. Tapos i-boil ko muna sila saglit sa tubig lang na merong kaunting asin. Ayan. To make sure na talagang sila ay nalaga ng maayos. Or hindi naman siya katagalan yung paglaga. Pero ibig sabihin, napakuluan siya ng maayos. Okay? So, iyan ang ating gagawin. Hindi ko na ipapakita sa inyo yung paghiwa-hiwa nito kasi malalaki ang cut ng broccoli na yan inside. So, kailangan i-cut natin kasi malalaki nga. Mahirapan tayong kumain kung hindi natin i-cut sila. Okay? So, I need to cut first the broccoli and the cauliflower. Mga loads, na boil ko na yung broccoli at cauliflower na ipanghahalo natin sa chicken. Ayan. Actually, imbento ko lang to. Titingnan natin mamaya yung kalalabasan ng ating luto. Ayan. Yun naman kasing pagluluto para sa akin. It's just a matter of being creative. Ayan. So, titingnan natin. Kasi first time ko magluto ng ganito. Parang pumasok lang sa isip ko. Magluluto ako ng adobong manok. Tapos sabi ko, lagyan ko kaya ng broccoli. Pero, pag sinabi nating adobo, diba mayroon yung suka, toyo. Pero this time, hindi ako maglalagay ng suka. Kasi nga, maglalagay ako ng gulay na itong broccoli at cauliflower. Tapos, syempre, meron tayong 3 siling haba. Ayan, ipakita ko sa inyo kasi yung aking chicken, ayan, bahagyang kumukulo na siya at nilagyan ko siya ng lemongrass. Yung nasa gitna, yung lemongrass. Kasi ako pag nagluto ako ng manok, yung sangkap talaga na gusto kong lasa sa kanya na meron, yung luya
plus yung lemongrass. Maliban doon sa sibuyas, bawang at paminta. Ayan. So, tingnan natin mamaya kung ano ba yung kalalabasan nito. Ano, coming from my dirty kitchen, going to my table, sa aming hapagkainan. Ano bang kalalabasan ng aking imbento na luto na ito? Okay? So, we will see later. Okay, mga lods. Dito naman sa loob, kitchen ko. Ayan, kumukulo na yung sinasaing ko na Japanese rice. Kasi kanina, sabi ng anak ko, magluto tayo ng Japanese rice. Usually, ang aming niluluto po ay, pag nagsasaing kami is brown rice. Minsan kasi, kumain kami sa isang Japanese na restaurant. Natikman ng anak ko yung Japanese rice. Sabi niya masarap. Kaya, na mag-grocery kami, bumili kami ng 5 kilos of Japanese rice. So, ito, yung niluluto ko ngayon, siya yung magiging hapunan namin. Ayan. Siya yung uulaman namin nung aking inimbento na manok with broccoli and cauliflower. Ayan, with matching lemongrass or tanglad. Ayan. So, balikan na lang natin ito mamaya kasi hayaan muna natin siya na kumulo ng kumulo. Malapit nang maluto yung chicken. Pero, parang hindi siya masyado nagmamantika. Kaya, lalagyan natin siya nitong kaunti na extra virgin olive oil. Ayan. Lagyan natin siya ng konti. Ayan. 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 Ang purpose ng ating extra virgin olive oil, pag hinalo na natin yung broccoli dito para lumabas talaga yung kanilang natural na lasa. Okay? So, malapit na siya. Makikita na natin yung magiging outcome ng ating luto na imbento. Ayan, tuloy-tuloy yung pagkulo ng ating chicken. Kanina, patuyo na siya, tapos naglalangis na siya dahil sa tulong ng virgin olive oil na inilagay ko. Parang yummy na siyang tingnan. Pero, nalalanghap ko yung tanglad. Ang bango-bango niya. Ang bango. Tapos sabi ko, tubigan ko pa ng konti. Tapos nilaksan ko lang yung apoy para kaagad matuyo yung tubig. Kasi yung purpose ko ng paglagay ko ng tubig, gusto ko malaga na masyado yung tanglad. Para yung lasa ng tanglad or ng lemongrass, matikman natin kahit doon sa chicken or sa karne ng manok. Ayan. So, hayaan lang natin siya na kumulo. Maya-maya naman, mawawala na yung tubig na yan. Kasi, medyo patutuyuin ko lang yung luto niya. Kasi no need naman na iluto ko pa yung broccoli at cauliflower dyan. Kasi pinakuluan ko na sila. Ayan. Magtitira lang ako dyan ng kaunti na sauce para kahit papano, kumbaga maglasa pa din yung sauce niya doon sa broccoli at cauliflower natin. So, hayaan natin siyang kumulo. At yung ito kasi dito ko sa dirty kitchen niluto, itong chicken. At yun namang Japanese rice, doon sa loob na kitchen ko. Ayun, hinihintay ko na lang siya na main-in, okay? Para kumain na kami ng hapunan. Kasi si husband ko gusto niya maaga kaming kumain ng hapunan. Ayaw niya na kumain kami ng late na. Kasi nga, pangit naman yung tutulog ka, tapos busog ka pa. Kasi sa gabi na pagkakain, hindi ba nakakaantok na pagbusog na? Kaya aagahan natin as much as possible yung pagluluto natin ng hapunan. Ayan. So, malapit na siya. Konti na lang yung tubig. At pag naubos na siya, yung tubig, magtitira lang tayo ng kaunting sabaw or sauce niya. Ilalagay na natin. Ihahalo na natin si broccoli at cauliflower. Ayan, nag-aantay na sila. At syempre, yung 3 siling haba lang. Sige. So, tingnan natin yung kalalabasan ng ating imbento na luto for tonight. Oh, here it is na, mga lodi. Introducing my chicken and broccoli with cauliflower with matching lemongrass. Ayan.
bidang-bida ang ating lemongrass sa aking naimbento na luto para sa aming hapunan ngayong gabi. Ayan. So, parang wala akong, hindi ko nakita yung, ayun yung mga cauliflower. Ayan. So, ayan po ang aming ulamin ngayong gabi. Hinihintay ko na lang po na mainin yung aming Japanese rice. At kakain na kami. So, that's it for our dinner ngayong gabi. Tara mga lods! Sabay-sabay, tayo po ay maghapunan na nang tayo ay makapagpahinga ng maaga dahil sa maghapon, marami ang nagbabad sa cellphone. Marami ang napagod sa kani-kanilang mga trabaho. Mas maagang kumain, mas okay para hindi maapektuhan yung ating digestive system. Okay? So, that's it mga lods. Happy ako na na-share ko sa inyo at parang maganda naman yung resulta ng aking niluto na chicken with cauliflower and broccoli and with matching lemongrass or tanglad. Ayan. So, thank you for watching my video mga lods. Asahan nyo na ang pagsuporta nyo sa aking mga posts, sa aking mga videos ay syempre, kinakailangan mag-payback tayo. Susuport din ako sa inyong mga videos kasi marami na at dumadami na din yung ating mga followers at yung ating mga pina-follow. So, thank you. Bye for now.